Ito ang ipinahayag ng Panginoon kay Joses na anak ni Beri, noong magkakasunod na naging hari sa Juda sina Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah, habang naghahari naman sa Israel si Jeroboam, na anak ni Joash. Ito ang unang sinabi ng Panginoon kay Joses, mag-asawa ka ng babaeng nangangalunya, at ang inyong mga anak ay ituturing na mga anak ng babaeng nangangalunya. Ito ang magiging larawan ng kataksilan ng aking mga mamamayan sa akin na kanilang Panginoon, dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nagpakasal si Joses kay Gomer na anak ni Diblaim. Hindi nagtagal, nabuntis si Gomer at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng Panginoon kay Joses, Jezreel ang ipangalan mo sa bata, dahil hindi na magtatagal at parurusahan ko ang hari ng Israel dahil sa ginawang pagpatay ng ninuno niyang si Jehu sa lungsod ng Jezreel. Wawakasan ko na ang kaharian ng Israel. 5 sa araw na yon, ipapalupig ko ang mga sundalo ng Israel doon sa lambak ng Jezreel. Muling nabuntis si Gomer at nanganak ng isang babae. Sinabi ng Panginoon kay Joses, Lo-ruhama ang ipangalan mo sa bata, dahil hindi ko kaawaan ni patatawarin ang mga mamamayan ng Israel. Pero kaawaan ko ang mga mamamayan ng Juda. Ako, ang Panginoon nilang Diyos, ang magliligtas sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ko at hindi sa pamamagitan ng digmaan ng pana, espada, mga kabayo o mga ngabayo. Nang maawat na ni Gomer si Lo-ruhama sa pagsuso, nabuntis ulit siya at nanganak ng lalaki. Sinabi ng Panginoon kay Joses, Lo-ami ang ipangalan mo sa bata, dahil ang mga mamamayan ng Israel ay hindi ko na mga mamamayan at ako ay hindi na nila Diyos. Pero darating ang araw na kaawaan ko sila, at pagpapalain, dadami sila tulad ng buhangin sa taibing dagat na hindi kayang takalin o bilangin. Sa ngayon ay tinatawag silang kayo'y hindi ko mga mamamayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Magkakasamang muli ang mga mamamayan ng Juda at ng Israel, at pipili sila ng iisang pinuno. Muli silang unlad sa kanilang lupain. Napakasaya ng araw na yon para sa mga taga-Jezreel. Kaya tawagin niyo ang inyong kapwa Israelita na aking mga mamamayan at kinaawaan. Mga anak, sawayin niyo ang inyong ina dahil iniwan na niya ako na kanyang asawa. Sabihin niyo na dapat tigilan na niya ang pangangalo niya. Kung hindi siya titigil ay huhubaran ko siya, at ang kahubaran niya ay gaya noong siya ay isinilang. Gagawin ko siyang parang desyerto o ilang, at pababayaang mamatay sa uhaw. Negatibo 5 at kayong mga anak niya, ay hindi ko kaawaan, dahil mga anak kayo ng babaeng nangangalo niya. Nakakahiya ang ginagawa ng inyong inang nagsilang sa inyo. Sinabi pa niya, hahabulin ko ang aking mga lalaki na nagbibigay sa akin ng pagkain, tubig, telang lana at linen, langis, at inumin. Kaya babakuran ko siya ng matitinik na mga halaman para hindi siya makalabas. 7 habulin man niya ang kanyang mga lalaki, hindi niya maabutan. Hahanapin niya sila pero hindi rin niya makikita. Pagkatapos, sasabihin niya, babalik na lang ako sa asawa ko, dahil higit na mabuti ang kalagayan ko noon sa piling niya kaysa sa ngayon. Hindi niya naisip na ako ang nagbigay sa kanya ng mga butil, ng bagong katas ng ubas, langis, at maraming pilak at ginto na ginawang rebulto ni Baal na kanilang Diyos-Diyosan. Kaya pagdating ng tag-ani ay babawiin ko ang mga butil at ang bagong katas ng ubas na aking ibinigay. Babawiin ko rin ang mga telang lana at linen na ibinigay ko, na sana'y pantakip sa kanyang kahubaran. At ngayon, ilalantad ko ang kanyang kahalayan sa harap ng kanyang mga lalaki, at walang makapagliligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. Wawakasan ko na ang lahat ng espesyal na araw ng pagsamba na ginagawa niya taon-taon, buwan-buwan, at linggo-linggo. Sisirain ko ang mga ubasan niya, at mga puno ng igos na ibinayad daw sa kanya ng kanyang mga lalaki. Gagawin ko itong parang gubat at kakainin ng mga mababangis na hayop sa gubat ang mga buma nito. Parurusahan ko siya,
dahil may mga panahong nagsusunog siya ng mga insenso sa Diyos-Diyosang si Baal. Nagsuot siya ng mga alahas at humabol sa kanyang mga lalaki, at kinalimutan niya ako. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Pero masdan mo, dadalhin ko siya sa ilang at muling liligawan hanggang sa mapaibig ko siyang muli. Pagbalik namin, ibabalik ko sa kanya ang mga ubasan niya, at ang lambak ng Akor ay gagawin kong daanan na magpapaalala ng magandang kinabukasan. At sasagutin niya ako katulad ng ginawa niya noong panahon ng kanyang kabataan, noong kinuha ko siya sa lupain ng Egipto. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, sa araw na iyon ng inyong pagbabalik sa akin, tatawagin niyo ako na inyong asawa, at hindi na niyo ako tatawaging Baal. Hindi ko na hahayaang banggitin niyo ang mga pangalan ni Baal. Sa araw na iyon, makikipagkasundo ako sa lahat ng uri ng hayop na huwag nila kayong sasaktan. Aalisin ko sa lupain ng Israel ang lahat ng sandata tulad ng mga pana at espada. At dahil wala ng digmaan, matutulog kayong ligtas at payapa. Ituturing ko kayong asawa magpakailanman. Gagawin ko sa inyo ang matuwid at tama. Mamahalin ko kayo at kaawaan. Itatalaga ko sa inyo ang aking sarili ng buong katapatan, at kikilalanin na ninyo ako bilang Panginoon. Sa araw na iyon, sasagutin ko ang mga dalangin niyo. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Magpapadala ako ng ulan upang tumubo sa lupa. Ang mga trigo, ubas, at mga olibo para sa inyo na tinatawag na Jezreel. Patitirahin ko kayo sa inyong lupain bilang mga mamamayan ko. Kaawaan ko kayong tinatawag na Loruhama, at tatawagin ko kayong aking mga mamamayan kayong tinatawag na Lo-ami. At sasabihin niyo na ako ang inyong Diyos. Sinabi ng Panginoon sa akin, umalis ka at ipakita mong muli ang pagmamahal mo sa iyong asawa kahit na nangangalo niya siya. Mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ko sa mga mamamayan ng Israel, kahit na sumasamba sila sa ibang mga Diyos at gustong maghandog sa kanila ng mga tinapay na may mga pasas. Kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 4 na sakong sebada. At sinabi ko sa kanya, makisama ka sa akin ng mahabang panahon, at huwag ka nang sumiping sa ibang lalaki. Kahit ako ay hindi muna sisiping sa iyo. Nangangahulugan ito na sa mahabang panahon ang mga Israelita ay mawawala ng hari, pinuno, mga handog, alaalang bato, espesyal na damit sa panghuhula, at mga Diyos-Diyosan. Pero sa bandang huli, magbabalik loob silang muli sa Panginoon nilang Diyos at sa lahi ni David na kanilang hari. Buong pagalang silang lalapit sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Kayong mga Israelitang naninirahan sa lupain ng Israel, pakinggan niyo ang paratang ng Panginoon laban sa inyo, wala ni isa man sa inyong lupain ang tapat, nagmamahal, at kumikilala sa akin. Sa halip, laganap ang paggawa ng masama sa kapwa, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Laganap ito kahit saan, at sunod-sunod ang patayan. Dahil dito, natutuyo ang inyong lupain, at ang mga naninirahan doon ay namamatay, pati mga hayop ang lumalakad, lumilipad, at ang lumalangoy. Pero walang dapat sisihin at usigin, kundi kayong mga pari. Kayo at ang mga propeta ay mapapahamak sa araw man o sa gabi pati ang inyong mga ina. Napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Sapagkat kayo mismong mga pari ay tinanggihan ang kaalamang ito, kaya tinatanggihan ko rin kayo bilang mga pari ko. Kinalimutan niyo ang kautusan ko, kaya kalilimutan ko rin ang mga anak ninyo. Habang dumarami kayong mga pari, dumarami rin ang mga kasalanan niyo sa akin. Kaya ang inyong ipinagmamalaki ay gagawin kong kahihiyan. Gusto niyong magkasala ang aking mga mamamayan para makakain kayo mula sa kanilang mga handog sa paglilinis. Kaya kung paano ko parurusahan ang mga mamamayan, parurusahan ko rin kayong mga pari. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga gawa. Kumakain nga kayo pero hindi kayo nabubusog.
Sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan para magkaanak kayo. Pero hindi kayo magkakaanak dahil itinakwil niyo ako upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga mamamayan ko, ang bago at lumang alak ay nakakasira ng inyong pangunawa. Sumasangguni kayo sa Diyos-Diyosang kahoy, at ayon na rin sa inyo, sumasagot ito. Iniligaw kayo ng mga espiritong tumutulak sa inyo para sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya tinalikuran niyo ako tulad ng babaeng namalunya. Naghahandog kayo sa tuktok ng mga bundok at mga burol, sa ilalim ng matataas at mayayabong na mga kahoy, dahil masarap lumilim doon. Kaya ang inyong mga anak na babae ay nakikipagsiping sa mga lalaki, at ang inyong mga manugang na babae ay nangangalunya. Pero hindi ko sila parurusahan sa kanilang ginagawang masama, dahil kayong mga lalaki ay nakikipagsiping din sa mga babaeng bayaran sa templo, at kasama pa nilang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Kaya dahil kayo'y mga mangmang sa katotohanan, mapapahamak kayo. Mga taga-Israel, kahit na ako'y tinalikuran niyo tulad ng babaeng nangalunya, huwag na niyong idamay ang mga taga-Juda. At kayong mga taga-Juda, huwag kayong pumunta sa Gilgal at sa Bet-Aven para sumamba sa akin, o gumawa ng mga pangako sa aking pangalan. Sapagkat matigas ang ulo ng mga taga-Israel, katulad ng dumalagang baka na ayaw sumunod. Kaya paano ko sila mababantayan tulad ng mga tupang nasa pastulan? Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, kaya pabayaan na lang sila. Pagkatapos nilang uminom ng inuming nakakalasing, nakikipagsiping sila sa mga babae. Gustong-gusto ng kanilang mga pinuno ang gumawa ng mga nakahihiyang bagay. Kaya lilipulin sila na parang tinatangay ng malakas na hangin, at mapapahiya sila, dahil sa kanilang paghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi pa ng Panginoon, makinig kayo, mga mamayan ng Israel, pati na kayong mga pari at sambahayan ng hari, dahil ang hatol na ito ay laban sa inyo, para kayong bitat, dahil ipinahamak ninyo ang mga mamayan ng Mispa at Tabor. Nagre-rebelde kayo sa akin, at gusto niyong pumatay, kaya didisiplinahin ko kayong lahat. Alam ko ang lahat ng tungkol sa inyo, na mga taga-Israel. Wala kayong maililihim sa akin. Sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, kaya naging marumi kayo. Ang inyong masasamang gawain ang pumipigil sa inyo, upang magbalik loob sa akin na inyong Diyos. Sapagkat nasa puso ninyo ang espiritong nag-udyok sa inyo, para sumamba sa mga Diyos-Diyosan, at hindi niyo ako kinikilalang Panginoon. Ang pagmamataas niyo ay nagpapatunay na dapat kayong parusahan. At dahil sa mga kasalanan niyo, mapapahamak kayo, kayong mga taga-Israel, kasama ang mga taga-Juda. Maghahandog kayo ng mga tupa, kambing, at mga baka sa paglapit niyo sa akin. Pero hindi niyo mararanasan ang presensya ko, dahil itinakwil ko na kayo. Nagtaksil kayo sa akin, dahil nagkaanak kayo sa labas. Kaya lilipulin ko kayo at sisirain ko ang lupain niyo sa loob lamang ng 1 buwan. Hipan niyo ang mga trumpeta, para bigyang babala ang mga tao sa Gibea at Rama. Iparinig ang sigaw ng digmaan sa Bet-Aven. Magbantay kayo, kayong mga mamamayan ng Benjamin. Mawawasak ang Israel sa araw ng pagpaparusa. Tiyak na mangyayari ang sinasabi ko laban sa mga lahi ng Israel. Ang mga pinuno ng Juda ay katulad ng taong naglilipat ng muhon, dahil inagaw nila ang lupain ng Israel. Kaya ibubuhos ko sa kanila ang aking galit na parang baha. Ginigipit at winawasak ang Israel dahil pinarurusahan ko siya. Sapagkat patuloy siyang sumusunod sa mga Diyos-Diyosan. Ang katulad ko'y insektong mumangat-ngat sa Israel at sa Juda. Nang makita ng mga taga-Israel at taga-Juda ang kanilang masamang kalagayan, humingi ng tulong ang Israel sa makapangyarihang hari ng Assyria. Pero hindi ito makakatulong sa kanila. Sapagkat sasalakayin kong parang leon ang Israel at ang Juda. Ako mismo ang lilipol sa kanila. Dadalhin ko sila sa ibang bansa, at walang makapagliligtas sa kanila.
Pagkatapos, babalik ako sa aking lugar hanggang sa aminin nila ang kanilang mga kasalanan. At sa kanilang paghihirap ay lalapit sila sa akin. Nag-usap-usap ang mga taga-Israel. Sabi nila, halikayo. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Sinaktan niya tayo, kaya siya rin ang magpapagaling sa atin. Para tayong mga patay na agad niyang gubuhayin. Hindi magtatagal, at ibabangon niya tayo para mamuhay sa kanyang presensya. Pagsikapan nating makilala ang Panginoon. Siya'y tiyak na darating, kasintiyak ng pagsikat ng araw. Darating siya na parang ulan na didilig sa mga lupain. Pero sinabi ng Panginoon, O Israel at Juda, ano ang gagawin ko sa inyo? Ang pag-ibig niyo sa akin ay parang ambon o hamog sa umaga na madaling mawala. Kaya nga binalaan ko kayo sa pamamagitan ng mga propeta na kayo'y mapapahamak at mamamatay. Hahatulan ko kayo na kasimbilis ng kidlat. Sapagkat hindi ang inyong mga handog ang nais ko, kundi ang inyong pagmamahal. Mas nanaisin ko pang kilalanin niyo ako kaysa sa mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog. Pero tulad ni Adan, sinira ninyo ang kasunduan natin. Nagtaksil kayo sa akin dyan sa inyong lugar. Ang bayan ng Gilead ay tirahan ng masasamang tao at mga mamamatay tao. Ang inyong mga pari ay parang mga tulisan na nag-aabang ng kanilang mabibiktima. Pumapatay sila sa daan patungo sa Shechem at gumagawa ng marami pang nakakahiyang gawain. Mga taga-Israel, kakilakilabot ang nakita ko sa inyo. Sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, kaya naging marumi kayo. Kayo ring mga taga-Juda ay nakatakda ng parusahan, gusto ko sanang ibalik ang mabuting kalagayan ng aking mga mamamayan. Gusto ko sanang pagalingin ang mga taga-Israel. Pero ang nakikita ko sa kanila ay ang kanilang mga kasamaan. Nandaraya sila, pinapasok ang mga bahay para nakawan, at nanghuhold up sa mga daan. Hindi nila naiisip na hindi ko nakakalimutan ang kanilang mga kasamaan. Hanggang ngayon ay nakatali pa sila sa kanilang mga kasalanan, at nakikita pong lahat ito. Napapasaya nila ang kanilang hari, at mga pinuno sa kanilang kasamaan at kasinungalingan. Lahat sila'y mga taksil. Para silang mainit na pugon na ang apoy, ay hindi na kailangang paningasin ng panadero mula sa oras ng pagmamasa ng harina hanggang sa ito'y umalsa. Nang dumating ang karawan ng kanilang hari, nilasing nila ang mga opisyal nito. At pati ang hari ay nakipag-inuman na rin sa kanyang mga mapamhusga na mga opisyal. At habang papalapit sila sa hari, at sa kanyang mga opisyal para patayin, nagniningas ang kanilang galit na parang mainit na pugon. Bago pa sila sumalakay, magdamag ang kanilang pagtitimpi ng kanilang galit, kaya kinaumagahan para na itong nagniningas na apoy. Galit na galit silang lahat na parang ang nagniningas na pugon. Kaya pinatay nila ang kanilang mga pinuno. Bumagsak lahat ang kanilang mga hari, pero wala ni isa man sa kanila ang humingi ng tulong sa akin. Nakikisalamuha ang Israel sa ibang bansa. Sila'y walang pakinabang tulad ng nilutong manipis na tinapay na nakalimutang baliktarin. Inuubos ng mga taga-ibang bansa ang kanilang kakayahan, pero hindi nila ito namamalayan. Katulad sila ng isang tao na pumuputi na ang buhok pero hindi niya ito napapansin. Ang kanilang pagmamataas ay nagpapatunay na dapat silang parusahan. Pero kahit nangyayari ang lahat ng ito sa kanila, hindi pa rin sila nagbalik loob at lumapit sa akin na kanilang Diyos. Para silang kalapati na kay daling lokohin at walang pangunawa. Humingi sila ng tulong sa Egipto at Assyria. Pero habang pumaparoon sila, pipigilan ko sila na parang ibon na nahuli sa lambat at hinila pababa. Parurusahan ko sila ayon sa aking sinabi sa kanilang pagtitipon. Nakakaawa sila dahil lumayo sila sa akin. Lilipulin ko sila dahil naghimagsik sila sa akin. Gusto ko sana silang iligtas, pero nagsalita sila ng kasinungalingan tungkol sa akin. Hindi tapat ang kanilang pagtawag sa akin. Umiiyak sila sa kanilang mga higaan at sinasaktan ang sarili,
habang humihingi ng pagkain at inumin sa mga Diyos-Diyosan. Dinisiplina ko sila upang maging matatag, pero nagbalak pa rin sila ng masama laban sa akin. Lumapit sila sa mga bagay na walang kabuluhan. Para silang panangbaluktot na walang silbi. Mamamatay sa digmaan ang kanilang mga pinuno, dahil wala silang galam kapag nagsasalita. At dahil dito, kukutyain sila ng mga taga-Egipto. Hipan niyo ang trumpeta upang bigyang babala ang aking mga mamamayan, ang Israel na itinuturing kong tahanan, nanulusubin sila ng kalaban na kasimbilis ng agila. Sapagkat sinira nila ang kasunduan ko sa kanila, at nilabag nila ang aking kautusan. Nagsusumamo sila sa akin, Diyos ng Israel, kinikilala ka namin. Pero itinakwil nila ang mabuti, kaya hahabulin sila ng kanilang kalaban. Pumili sila ng mga hari, at mga opisyal na hindi ko pinili. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan mula sa kanilang mga pilak at ginto, at ang mga ito ang nagdala sa kanila sa kapahamakan. Itinatakwil ko ang Diyos-Diyos ang baka ng mga taga-Samaria. Galit na galit ako sa kanila. Hanggang kailan sila mananatiling marumi? Ang Diyos-Diyos ang baka ng Samaria ay ginawa lamang ng mga platero na taga-Israel. Hindi yun Diyos. Tiyak na dudurugin yon. Para silang naghahasik ng hangin at nag-aani ng buhawi, para ring trigo na walang uhay, kaya walang makukuhang pagkain. At kung mamumungaman, taga-ibang bansa naman ang lalamon nito. Ang Israel ay parang nilamon ng ibang bansa. At ngayong nakikisalamuha na siya sa kanila, para na siyang kasangkapang walang silbi. Para siyang asnong gubat na nag-iisa at naliligaw. Humingi siya ng tulong sa Assyria, binayaran niya ang kanyang mga kakamping bansa para ipagtanggol siya. Pero kahit na nagpasakop siya sa mga bansang iyon, titipunin ko ngayon ang kanyang mga mamamayan at parurusahan. At magsisimula na ang kanilang paghihirap sa pang-aapi ng isang hari at ng mga opisyal niya. Nagpagawa nga sila ng maraming altar para sa mga handog sa paglilinis, pero doon din sila gumawa ng kasalanan. Marami akong ipinasulat na kautusan para sa kanila, pero ang mga ito'y itinuring nilang para sa iba, at hindi para sa kanila. Naghahandog sila sa akin, at kinakain nila ang karneng handog, pero hindi ako nalulugod sa kanila. At ngayon alalahanin ko ang kanilang kasamaan at parurusahan ko sila, dahil sa kanilang mga kasalanan. Babalik sila sa Egipto. Kinalimutan ng mga taga-Israel ang lumikha sa kanila. Sila at ang mga taga-Juda ay nagtayo ng mga palasyo, at maraming napapaderang bayan. Pero susunugin ko ang kanilang mga lungsod at ang matitibay na bahagi nito. Sinabi ni Hosias, kayong mga taga-Israel, tigilan na niyo ang inyong mga pagdiriwang katulad ng ginagawa ng mga taga-ibang bansa. Sapagkat sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan at lumalayo sa inyong Diyos. Kahit saang giikan ng trigo ay ipinagdiriwang niyo ang mga ani, na itinuturing ninyong bayad sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, dahil sa inyong pagsamba sa kanila. Pero sa bandang huli, maubusan kayo ng mga trigo at bagong katas ng ubas. Lilisanin niyo ang Israel, ang lupain ng Panginoon, at babalik kayo sa Egipto, at ang iba sa inyo ay pupunta sa Assyria, at doon ay kakain kayo ng mga pagkaing itinuturing ninyong marumi. Hindi na kayo papayagang maghandog ng inumin sa Panginoon. Maghandog man kayo ng mga handog, ay hindi rin siya malulugod. At ang sinumang kumain ng mga handog na iyan ay ituturing na marumi, dahil katulad ito ng pagkain sa bahay ng namatayan. Ang inyong mga pagkain ay para lamang sa inyong sarili, at hindi maaaring ihandog sa templo ng Panginoon. Kung ganoon, ano ngayon ang inyong gagawin kapag dumating ang mga espesyal na araw ng pagsamba o mga pista upang parangalan ang Panginoon? Kahit na makatakas kayo sa kapahamakan, titipunin pa rin kayo sa Egipto at ililibing sa Memphis. Matatakpan ng mga damo at matitinik na halaman ang inyong mga mamahaling kagamitang pilak at ang inyong mga tolda. Mga taga-Israel, dumating na ang araw ng inyong kaparusahan,
ang araw na gagantihan kayo sa inyong mga ginawa. At tiyak na malalaman niyo na dumating na nga ito. Sinasabi niyo, ang propetang iyan ay hangal, isang lingkod ng Diyos na nasisiraan ng ulo. Sinasabi niyo yon dahil marami na kayong mga kasalanan, at galit kayo sa akin. Bilang propeta, kasama ko ang Diyos sa pagbabantay sa inyo, na mga taga-Israel. Pero kahit saan ako pumunta ay nais niyo akong ipahamak, para akong ibon na gusto niyong mahuli sa bitad. Galit sa akin ang mga tao sa Israel, na itinuturing ng Diyos na kanyang tahanan. Napakasama na niyo tulad ng mga lalaki noon sa Gibeah. Alalahanin ng Diyos ang inyong mga kasamaan, at parurusahan niya kayo sa inyong mga kasalanan. Sinabi ng Panginoon, mga taga-Israel, noong piliin ko ang mga ninuno ninyo na maging aking mga mamamayan, tuwang-tuwa ako. Gaya ng taong tuwang-tuwa nang makakita ng ubas na tumubo sa disyerto, o nang makakita ng unang bunga ng puno ng igos. Pero nang pumunta sila sa Baal-peor, itinalaga nila ang kanilang sarili sa mga nakakasuklam na Diyos-Diyosan, at naging gaya sila ng mga pasuklam-suklam na Diyos-Diyosang iyon na kanilang iniibig. Mga taga-Israel, mawawala ang inyong kadakilaan na parang ibong lumipad. Wala nang mabubuntis at wala ring manganganak sa inyong mga kababaihan. At kung may manganganak man, kukunin ko ang mga anak nila at magluluksa kayo. Nakakaawa naman kayo kapag iniwan ko na kayo. Ang tingin ko sa inyo noon ay parang palmang tumutubo sa matabang lupa. Pero ngayon, kailangan dalhin niyo ang inyong mga anak sa digmaan para mamatay. Sinabi ni Hoses, Panginoon, ganoon nga po ang gawin niyo sa inyong mga mamamayan. Loobin niyo pong hindi magkaanak, at makapagpasuso ang mga kababaihan nila. Sinabi ng Panginoon, ang lahat ng kasamaan ng aking mga mamamayan ay nagsimula sa Gilgal. Doon pa lang ay kinapotan ko na sila. At dahil sa kanilang kasamaan, palalayasin ko sila sa lupain ng Israel na aking tahanan. Hindi ko na sila mamahalin. Naghimagsik sa akin ang lahat ng kanilang mga pinuno. 16 na para silang tanim na natuyo ang ugat, kaya hindi namumuma. At kahit mabuntis man sila, papatayin ko ang mga minamahal nilang anak. Sinabi ni Hoses, itatakwil ng aking Diyos ang mga taga-Israel dahil hindi sila sumunod sa Kanya. Kaya mangangalat sila sa iba't ibang bansa. Ang mga taga-Israel noon ay parang tanim na ubas na mayabong at hitik sa bunga. Pero habang umuunlad sila, dumarami rin ang ipinapatayo nilang altar, at pinapaganda nila ang alaalang bato na sinasamba nila. Mapanlinlang sila, at ngayon dapat na nilang pagdusahan ang kanilang mga kasalanan. Gigibain ng Panginoon ang mga altar nila, at mga alaalang bato. Siguradong sasabihin nila sa bandang huli, wala kaming hari, dahil wala kaming takot sa Panginoon. Pero kahit na may hari kami, wala rin itong magagawang mabuti para sa amin. Puro salita lang sila, pero hindi naman nila tinutupad. Nanunumpa sila ng kasinungalingan at gumagawa ng kasunduan na hindi naman nila tinutupad. Kaya ang katarungan ay parang nakakalasong damo na tumutubo sa binungkal na lupain. Matatakot ang mga mamamayan ng Samaria, dahil mawawala ang mga Diyos-Diyosang guya sa Bet-aven. Sila at ang kanilang mga pari na nagagalak sa kagandahan ng mga Diyos-Diyosan nila, ay iiyak, dahil kukunin yon sa kanila. At dadalhin sa Assyria at ireregalo sa dakilang hari roon. Mapapahiya ang Israel sa kanyang pagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Mawawala ang kanyang hari na parang kahoy na tinangay ng agos. Gigibain ang mga sambahan sa mga matataas na lugar ng Aven, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Matatakpan ang kanilang mga altar ng matataas na damo at mga halamang may tinik. Sasabihin nila sa mga bundok at mga burol, tabunan niyo kami. Sinabi ng Panginoon, kayong mga mamayan ng Israel, ay patuloy sa pagkakasala mula pa noong magkasala ang inyong mga ninuno roon sa Gibeah. Hindi kayo nagbago.
Kaya kayong mga lahi ng masasama ay lulusubin sa Gibeah. Gusto ko na kayong parusahan. Kaya magsasanib ang mga bansa, upang lusubin kayo dahil sa patuloy niyong pagkakasala. Noon, para kayong dumalagang baka na sinanay na gumiik at gustong-gusto ang gawain ito. Pero ngayon, pahihirapan ko kayong mga taga-Israel at pati ang mga taga-Juda. Magiging tulad kayo ng dumalagang baka na sisingkawan ang makinis niyang lig, at pahihirapan sa paghila ng pang-araro. Sinabi ko sa inyo, palambutin niyo ang inyong mga puso tulad ng binungkal na lupa. Magtanim kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagmamahal. Sapagkat panahon na para magbalik loob kayo sa akin, hanggang sa aking pagdating, at paulanan ko kayo ng tagumpay. Pero nagtanim kayo ng kasamaan, kaya nag-ani rin kayo ng kasamaan. Nagsinungaling kayo, at iyan ang bunga ng inyong kasamaan. At dahil sa nagtitiwala kayo sa sarili niyong kakayahan, tulad halimbawa sa maraming niyong mga kawal, darating ang digmaan sa inyong mga mamamayan, at magigiba ang inyong mga napapaderang lungsod. Gagawin ng mga kalaban niyo ang ginawa ni Shalman sa lungsod ng Beth Arbel nang pagluray-lurayin niya ang mga ina, at ang kanilang mga anak. Ganyan din ang mangyayari sa inyong mga taga-Bethel, dahil sukdulan na ang kasamaan ninyo. Sa pagbubukang liwayway, siguradong mamamatay ang hari ng Israel. Sinabi ng Panginoon, minahal ko ang Israel noong kabataan niya. Itinuring ko siyang anak, at tinawag ko siya mula sa Egipto. Pero ngayon, kahit na patuloy kong tinatawag ang mga mamamayan ng Israel, lalo pa silang lumayo sa akin. Naghahandog sila at nagsusunog ng mga insenso sa Diyos-Diyosang si Baal. Ako ang nag-alaga sa kanila. Inakay ko sila at tinuruang lumakad, pero hindi nila kinilala na ako ang kumalinga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamahal, tulad ng isang taong nag-aangat ng pamatok sa baka upang mapakain ito. Pero dahil ayaw nilang bumalik sa akin, babalik sila sa Egipto, at paghaharian sila ng Assyria. Lulusubin ng mga kalaban ang kanilang mga lungsod at sisirain ang mga tarangkahan ng pintuan nito. Wawakasan ng mga kaaway ang lahat nilang balak. Nagpa siyang lumayo sa akin ang aking mga mamamayan. Kaya kahit nasama-sama pa silang dumulog sa akin, hindi ko sila tutulungan. Mga taga-Israel, hindi ko kayo magagawang itakwil o pabayaan na lang. Hindi ko kayo magagawang lipulin ng lubusan, gaya ng ginawa ko sa mga lungsod ng Adma at Zeboim. Hindi matatanggap ng aking kalooban na gawin ko ito sa inyo. Awang-awa ako sa inyo. Hindi ko na ipadarama ang matindi kong galit, hindi ko nagigibain ang Israel, dahil ako ay Diyos at hindi tao. Ako ang banal na Diyos na kasama niyo. Hindi ako paparito sa inyo ng may galit. Susunod kayo sa akin kapag umatungal ako na parang leon. At kapag umatungal na ako, dali-dali kayong uwi mula sa kanluran. Mabilis kayong darating na parang mga ibon mula sa Egipto o parang mga kalapating mula sa Assyria. Pauwiin ko kayo muli sa inyong mga tahanan. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoon, palagi akong pinagsisinungalingan at niloloko ng mga taga-Israel. Ang mga taga-Juda ay patuloy na lumalayo sa akin, ang Diyos na banal at tapat. Ang mga taga-Israel ay umaasa sa mga walang kwentang bagay. Buong araw nilang hinahabol ang mga bagay na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Lalo pa silang naging malupit at sinungaling. Nakikipagkasundo sila sa Assyria at sa Egipto, kung kaya niregaluhan nila ang Egipto ng langis. May mga paratang din ang Panginoon, laban sa mga taga-Juda na lahi ni Jacob. Parurusahan niya sila ayon sa kanilang pag-ugali, gagantihan niya sila ayon sa kanilang mga ginawa. Noong si Jacob na kanilang ninuno, ay nasa tiyan pa lamang ng kanyang ina, nais na niyang lampasan ang kanyang kakambal. At noong lumaki na siya, nakipagbuno siya sa Diyos. Sa pamamagitan ng anghel, at nagtagumpay siya. Umiiyak siya habang nagmamakaawang pagpalain siya ng anghel.
Nakita niya ang Diyos sa Bethel, at doon nakipag-usap ang Diyos sa kanya. Siya ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon ang kanyang pangalan. Kaya kayong mga lahi ni Jacob, magbalik loob na kayo sa Diyos at ipakita niyo ang pag-ibig at katarungan. At patuloy kayong magtiwala sa Kanya. Sinabi ng Panginoon, mahilig mandaya ang mga negosyante niyo. Gumagamit sila ng mga timbangang may daya. Nagyayabang pa kayong mga taga-Israel at sinasabing, nakapag-ipon kami ng kayamanan at napakayaman na namin ngayon. Walang makapagsasabing yumaman kami sa masamang paraan, dahil kasalanan ang gawin yon. Kaya ako, ang Panginoon niyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egipto, ay nagsasabi, patitirahin ko kayong muli sa mga kubol gaya ng ginagawa niyo noon sa panahon ng pista ng pagtatayo ng mga kubol. Nakipag-usap ako sa mga propeta at binigyan ko sila ng maraming pangitain. Sa pamamagitan nila, nagbabala ako sa inyo na mapapahamak kayo. Pero patuloy pa rin ang mga taga-Gilead sa kanilang kasamaan, at sila ay naging walang kabuluhan. At ang mga taga-Gilgal naman ay naghahandog ng mga toro sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya gigibain ang kanilang mga altar, at ito'y magiging bunton ng mga bato na kinuha sa inararong bukirin. Tumakas si Jacob at pumunta sa Aram at doon naglingkod bilang pastol para magkaasawa. Sa pamamagitan ng propetang si Moises, inilabas ko kayong mga Israelita sa Egipto at inalagaan. Dahil marami kayong pinatay, ginalit niyo ako na inyong Panginoon. Kaya parurusahan ko kayo at pagbabayarin sa paglapastangan niyo sa akin. Noong una, kapag nagsalita ang lahi ni Ephraim, nanininig sa takot ang ibang mga lahi ng Israel dahil tinitingala nila ang lahi ni Ephraim. Pero nagkasala ang mga mamamayan nito dahil sumamba sila sa Diyos-Diyosang si Baal. Kaya nga namatay sila. Hanggang ngayon, kayo na tinatawag na Ephraim ay patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Gumagawa kayo ng mga Diyos-Diyosan mula sa inyong mga pilap upang sambahin. Pero ang lahat ng ito ay gawa lamang ng tao, at ayon lang sa kanyang naisip. Sinasabi pa ninyo na maghahandog kayo ng tao sa mga Diyos-Diyosang baka, at hahalik sa mga ito. Kaya mawawala kayo gaya ng ulap sa umaga o hamog, o gaya ng ipasagikan na tinatangay ng hangin o ng usok na lumalabas sa tsimenea. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egipto. Wala kayong kikilalaning Diyos at tagapagligtas maliban sa akin. Kinalinga ko kayo roon sa disyerto, sa tuyong lupain. Pero pagkatapos ko kayong pagpalain at paunlarin, naging mapagmataas kayo, at kinalimutan ninyo ako. Kaya sasalakayin ko kayo at lalapain tulad ng ginagawa ng mabangis na hayop sa kanyang biktima. Lalapain ko kayo gaya ng ginagawa ng leon at ng osong inagawa ng anak. Babantayan ko kayo sa daan at sasalakayin tulad ng hayop na leopardo. Pupuksain ko kayong mga taga-Israel dahil ako na nagligtas sa inyo ay kinalaban ninyo. Nasaan na ngayon ang mga hari at mga pinuno na sa tingin niyo ay magliligtas sa inyo? Hiningi niyo sila sa akin sa pag-aakalang maliligtas nila kayo, at sa galit ko sa inyo'y ibinigay ko nga ang mga ito, at dahil din sa galit ko, sila'y kinuha ko. Hindi ko makakalimutan ang mga kasalanan nyo. Para itong kasulatang binalot at itinago. Binigyan ko kayo ng pagkakataong magbagong buhay, pero tinanggihan niyo ito, dahil mga mangmang kayo. Para kayong sanggol na ayaw lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina sa panahon na dapat na siyang lumabas. Hindi ko kayo ililigtas sa kamatayan. Sa halip sasabihin ko sa kamatayan, o kamatayan, nasaan ang iyong mga salot? Nasaan ang iyong kapahamakan na papatay sa kanila? Hindi ko kayo kaawaan. Kahit na mas maunlad kayo kaysa sa inyong kapwa, lilipulin ko kayo. Paiihipin ko ang mainit na hangin silangan na nagmumula sa disyerto, at matutuyo ang inyong mga bukal at mga balon. At sasamsamin ang inyong mahahalagang pag-aari. Dapat parusahan ang mga taga-Samaria, dahil sa kanilang pagrebelde sa akin na kanilang Diyos.
Mamamatay sila sa digmaan. Dudurugin ang kanilang mga sanggol, at lalaslasin ang tiyan ng mga buntis. Sinabi ni Hoses, mga taga-Israel, magbalik loob na kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Napahamak kayo dahil sa inyong kasalanan. Magbalik loob na kayo sa Panginoon at sabihin niyo sa Kanya, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tanggapin niyo po kami ayon sa inyong kabutihan, upang makapaghandog kami sa inyo ng pagpupuri. Hindi na kami hihingi ng tulong sa Assyria, at hindi na rin kami aasa sa mga kabayong pandigma. Hindi na rin namin tatawagin na aming Diyos ang mga Diyos-Diyos ang ginawa namin. Sapagkat kinaawaan niyo po kami na parang mga ulila. Sinabi ng Panginoon, pagagalingin ko ang aking mga mamamayan sa kanilang pagkamasuwain, at taos-puso ko silang mamahalin. Sapagkat nawala na ang galit ko sa kanila. Pagpapalain ko ang mga taga-Israel, ako'y magiging parang hamog sa kanila na nagbibigay ng tubig sa mga halaman. Sila ay unlad gaya ng halamang liryong namumulaklak. Sila ay magiging matatag tulad ng puno ng sedro sa Lebanon na malalim ang ugat. Sila ay dadami na parang mga sangang nagkakadahon ng marami. Sila ay magiging tanyag na parang puno ng olibo na maganda at ng puno ng sedro ng Lebanon na mabango. Muli silang maninirahan na kinakalinga ko. Sila ay unlad na parang trigong yumayabong o ubas na namumulaklak. At magiging tanyag sila na gaya ng alak ng Lebanon. Mga taga-Israel, lumayo na kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang tutugon ng inyong mga dalangin at ako ang kakalinga sa inyo. Poprotektahan ko kayo, ako ay magiging parang puno ng sipres na mayabong na magbibigay ng lilim. Ako ang nagpapaunlad sa inyo. Naway malaman at maintindihan ng may pamunawa ang mga nakasulat dito. Tama ang mga pamamaraan ng Panginoon at sinusunod ito ng mga matuwid, pero nagiging katitisuran ito sa mga suwail.